Magandang umaga po at nanonood po kayo ng Kalusugan TV. Ang ating pag-uusapan ngayon ay medyo kontrobersyal at sigurado ako marami na naman mga doktor na tataas ang kilay. Dahil ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa ibang paraan ng gamutan. Ano bang ibig sabihin yan? Pero bago ang lahat, kailangan makasama muna natin yung alternative. Pag sinabing alternative, ito ang pinakamagandang alternative ng lahat ng mga kalalakihan na si Miss Ami Perez. Good morning, Doc G! Ganon? Yes. Alternative healing ba ang pag-uusapan natin? Nako, nandito na naman ako sa paborito kong pwesto. At Sarap naman yan. wala akong masyadong pakialam sa inyong lahat. Dito lang ako. Nako, ang sarap naman yung Yung ginagawa sa'yo. pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang pag-uusapan natin, alternative and complementary medicine. Pag sinabing alternative, siguro naman yung salitang alternative, pamalit, no? Oo. Pero pag sinabing complementary, dinadagdag o sinasama sa conventional medicine. Oh. So, pag-uusapan natin pareho, kagaya niyang ginagawa sa'yo ngayon, yan ang tinatawag na traditional hilot. Ayan, at talaga nagpupunta ako dito sa sanctuaryo para hanapin si Mang Robert para magpahilot at magpabentosa. mukhang ang sarap-sarap Mamaya yan. papakita natin sa kanila. Mukhang masarap yung ginagawa mo, Mang Robert. Sa kanya pala masarap, hindi sa'yo, no? Anyway, sa Bisa ating... mo, Doc G, at baka makatulog ako. Oo. Sige Well, ka. sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin yung iba-ibang mga alternative healing, kasama yung complementary healing, dito sa ating programang Kalusugan TV. Hi, good night sa inyong lahat. Parang ang sarap niyan. Parang gusto ko akong gumagawa kay Ami. Wag na, Doc G, baka ma-misinterpret na naman nila. Ay, nako. Pabayaan mo sila. Welcome back! Kayo po'y nanonood ng Kalusugan TV at ito ang aking favorite episode, ang Alternative Healing. Di ba, Doc G? Parang ang sarap-sarap ng ginagawa Oo. ni Mang Robert. Ang ginagawa niya sa akin yung traditional, hilot. Ayan. Gusto ko nga malaman Mang Robert, yung traditional hilot, ginagawa niyo ba sa lahat ng edad yan? At ano bang benefits yan para sa mga nagpapamasahe sa inyo? Ay, sir, ina-balance nito ang katawan ng tao. Good circulation of the blood. Tapos yung stress Tinatagal yung mga lamig. Tinatanggal yung mga lamig. Marami bang lamig? Si Ami, marami? Oo, malamig ako sa totoong Lalo yung buhay. stress niya kasi nalamigan na. Ayun. Sobrang pagpupuyat. So, meron akong naririnig na, basta may high blood, wag daw magpapahilot, wag magpapamasahe. Sa inyo ba, meron kayong ganyan mga, at least iniiwasan ng mga, Meron pala sir may iwasan yung bandang leg. bandang leg? Bakit? Kasi ang hilot, deep skin muscle ito. Yung mga ugat natin sa kayong bones, talagang yun ang tinatarget ng hilot. Para maalis yung stress, para maalis yung pagod mo. Saka yung, kung ano man ang problema ng ugat mo, kung may mga baradong ugat ka, Matatanggal. tatanggal yun. Kung may dislocation ka ng bones mo, naiayos yun sa hilot. O kaya naman, kung meron kang ibang problema sa katawan, uric acid, nakakabalat yan. Nakakatulong din yan. Talaga, Mang Robert? Yung problema sa pag-ibig, matatanggal dyan? Hindi ma'am, hindi natatanggal. Ay, nakakasad. Mahirap gamutin yun. Pero itong experience nyo sa paghihilot, wala naman na-encounter na lumala ang kondisyon dahil sa paghihilot. Sa walang Diyos naman sir, wala. Okay? Yung mga hindi nakakalakad, napapalakad. Aba, Ba? nako, maraming, baka yung mga nanonood sa atin na mga doktor, magtaka na naman sila. Siguro natitiyempo lang na yung may mga na-stroke. Okay. Sa therapy, kasi ang hilot parang therapeutic Oo, maaaring makatulong sa isang banda. Pero gusto ko pong bigyan ng babala yung mga tagapanood na ito pong pinag-uusapan natin ngayon ay hindi ko naman sinasabing pamalit doon sa iniinom yung gamot. Importante rin po yung conventional medicine, yung mga iniinom yung mga tableta, pildura na bigay ng inyong doktor. At ito ay isa lang masasabi natin isang paraan na binibigyan lang natin yung ating mga televiewers ng options o kaya masasabing ibang paraan ng pag-relax sa inyo. Ako'y naniniwala personally, Ami, na yung ganitong ginagawa ni Mang Robert, nare-relax yung isang tao at ang daming stress sa buhay na maaaring matulungan yan. Hindi, tsaka Doc G, di ba, parang sa ngayon, uso na rin yung kino-combine yung Western medicine at yung Eastern
kind of medicine? Well, pag pinag-usapan natin yung mga medicine, no, yung mga Chinese, halimbawa, Japanese, saka mga Sa Chinese, meron din Indian. parang traditional na hilot, di yan, ba? tama. Pati Indian, no? Itong tatlong binanggit ko, no? Itong tatlong to, ay mapapansin mo, kukundi naman ng conventional medicine. At umaasa sila sa herbal medicine at yung mga iba pa mga paraan ng gamutan. So, naniniwala ako na may matutulong sa isang banda. Ngunit kung may nararamdaman yung mga tagapanood, dapat isang guni rin sa doktor. Magpatingin at Magpatingin. Kagaya nito, yung sinasabi nilang bentosa. Ano bang advantage niyan? Seriano, kung grabe ang stress mo, talagang matagal nang dinaalis. Bintosa nakukuha yun. Di ba yun yung parang Kaya sinisip-sip? sinisip-sip. Oo. Patapos yung sobrang lamig sa mga ugat mo, sa mga kalamnan mo. Ano ba ang ginagamit pag... Mang Robert, tingnan ko pakita nga. mo nga. Ito po, Ayan. Okay, ano yan? Oh, tas Pantagay-tagay. gawin natin. hindi po. Baka, Cafeteria to eh. nakita ko yan, yung minsan nag-break kami, ang iniinom ng mga crew dito, ganyan na. Po. Oo. Lalagyan natin. Okay, sige nga, pwedeng matingnan lang paano ginagawa yan. Eh, Mang Robert, matatanggal ba ang love problems ko dyan? Bakit pa rin naman labang tinatanong mo eh? Siyempre, wala lang. Para maiba. Walang magagawa yung kailangan punta ka ng Davao. Ay, ayoko. Okay. Ano ba? Ayan ka na naman, mamimisinterpret sige. ka na naman. Oo, akala nga. Ay, naku, Oo, yun na. oo. Ayan na, sige, tingnan ko nga, paano ba yan? Baka Ikaw gawin na ko yan ngayon sa... ang misinterpreted doctor. Hala, lagot ka. Hindi, gagawin ko yan sa clinic ko. Ganyan ang ginagawa. Ayan. Eh, naku, si Miss Lisa gusto niya yan pagawa mamaya. Maganda yan sa mga menopausal. Ha? Oo. Sige, Pwede ba yun, ito, Mang ito. Robert? Pwede to, no? Sa menopause? Okay. Pwede. Hindi, sa palagi ko, Mang Robert, dapat aminin nyo na dati kayo nagtatrabaho sa karnabal. Hindi kaya? Hindi ma'am, hindi. Ah, okay. Sige, Joke lang sige. yun. Ikaw naman. Sige, ano ba yan? Abay, susunugin likod mo. Oo, eto na ang pagpapatunay na hindi ako pwedeng mag-beach for the next 4 weeks. Dahil meron akong malalaking kismi sa likod. So mga ilan araw kaya itong May marka yan. Magmamarka. 3 days. 2 to 3 days lang ba, Mang Robert? Lang po yan. Kung grabe man, pero pag yung... Parang kiss mark na sinipsip, no? Oo, eto po Yan ang po yung ano. lamig. Yung nga lang, parang labi ng gorilla, malaki. Oo. Unti-unti niyo po ako nakikitang Yan. nagiging kampanerang Kuba. Di ba? Pero Ayun. patsi-patsi. Mga kano karami po yung ginagawa nyo? Na Na ilang baso ang kailangan nyo? ganito po, kung maiksi lang naman ang katawan ng isang tao, Kagaya nito, maiksi lang to, no? mga 6 po. 6. Yung nabaso. Okay. Nako, parang lumobo. Oh, parang nagka-chocolate heels. Oo. Yan, nagkuhan na yan. Na- Halot na yan lamig sa ka-stress. Ayun. So sa stress ito sa life? Pwede ba malaman kung stress yan saan? Sa trabaho, sa love life? O sa love life ba to? Emotional. Emotional. mental. Aba. Talagang Ah, kasama na po lahat. malamang ito mental. Sa tingin ko, alam mo, yung buong episode natin, baka ito lang, ubos na eh, no? Kung ganito, Tsaka titingnan feeling natin. ko, dito na lang ako, yung ganon. Oh, yan. Tapos ano Ayan. bang gagawin dyan? Tatakpan. po yan. Bakit to tinatakpan? Hindi po din po yung malamig. Eh, ang dami mga lalaking nanonood. Gusto nga niya makita yung likod ni Miss Ami Perez eh. Oo nga eh. Mahirap na. Oo. Oh, so ano? Sino mo naman ang oh, chip ng dating ko, sa hilot lang, pinagpalit ko kayong lahat. Eh. oh, yan. Pinagpalit ko ang puri ko Kasi, sa ano, hilot. Mahal ko ang mga pasyente. Oh, so ano po yan? Pagkatapos yan, kano katagal po? Mga 20 to 30 minutes. Naku, matagal eh. Kunti lang ang oras namin dito. 30 minutes lang tong show namin eh. Anyway, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan naman natin yung acupuncture, chiropractor, aromatherapy, at saka yung sikat na chelation. Sa ating pagbabalik dito sa Kalusugan TV. Ay! Ang sarap, Doc G. Grabe. Kayo po'y nanonood ng Kalusugan TV at eto na, papakita na sa inyo ni Mang Robert, Doc G. Kung paano tanggalin yung Nako. ventosa at kung gaano nakataas ang balat ko. Nandiyan pa ba yung balat ko? Mang Robert! Nandito na po, ma'am. Okay. Oo. Masakit ba? Hindi. Masakit ba? Hindi. Hindi. Para lang may tightness na feeling. Kamusta naman yung nakaangat lahat ng skin ko? Ito lang ang grabe. Parang kiss mark na malaki. Mhm. Dalawa lang. Hindi naman masakit. Hindi. Aba. Wala. Ginawa yan sir. Yan. Okay. Yung wala talaga siyang makukuha. Ibig sabihin, Ibig sabihin wala. pag flat, ibig sabihin walang lamig. Hindi sir, talagang Walang hindi ano. siya nangitim.
O bakit siya nagkaganon? Yung iba Talagang nakaumbok. wala siyang makuha rito ng lamig. Ganon, nagko-connect the dot kayo sa likod ko? Ayun. Hindi naman porque ilagay mo dyan, mamumulo siya. Ayun. Kung talagang wala siyang makukuha init o lamig, hindi siya magkakaroon. Okay. So parang Tsaka pinagpapawisan na ako ng sobra. parang TikTok to. Connect the dot nga eh. Oo. Nga lang, kailangan natin lang lagyan ng langis yan para magsara yung mga pores niya kasi Then pagkatapos yan, ayos na. ayos na po. Ayun. Anyway, nakita nyo po ang ginawa ni Mang Robert. Ngayon, bigyan naman natin ng pansin yung acupuncture. Ano ba yan? Kasi yung acupuncture galing yan sa Saan ba China. nagsimula yan, Doc G? China to, China. China. Sa mga kalahi ko. Okay. So, ang acupuncture, nagmula sa China. Ano ba ang principle nito? Panoodin nyo po itong BTR. Sinasabing ang acupuncture ay nanggaling sa China, pero noong 1991, may nahanap na mummy sa kabundukan sa gitna ng Austria at Italy na nagpapakita na ang acupuncture ay malamang nagsimula sa Central Europe at kumalat sa China. Sa China, ang acupuncture ay matitrace na nagsimula noong 1st millennium BC. Sa pamamagitan ng pagtusok ng mga acupuncture needles sa partikular na bahagi ng katawan o acupuncture points, gumagaling ang sakit. Ang mga karayom na ginagamit dito ay gawa sa high-quality stainless steel, silver o copper. Sa acupuncture, ang sakit ay dulot ng mga imbalance sa katawan. At kapag natutusok ng karayom, nasa-stimulate ang tinatawag ng mga acupuncturists na meridian system para bumalik sa tamang balanse ang katawan. Hindi susobra sa 12 ang acupoints na matatagpuan mula ulo hanggang paa. Batay sa clinical experience, ang acupuncture ay mabisa sa pagtanggal ng sakit ng ulo, pananakit ng likod, pagkasuka at pagkahilo o nausea, at sa iba pang mga karamdaman. Noong 1979, sa isang interregional seminar sa Beijing na inisponsor ng World Health Organization, naglabas ng listahan ng mga karamdaman na, batay sa clinical experience, nabibigyang lunas ng acupuncture. Ang ilan sa mga karamdamang ito ay acute sinusitis, acute rhinitis, sipon, acute tonsillitis, acute bronchitis, bronchial asthma, acute conjunctivitis, toothache, gingivitis, gastric hyperacidity, diarrhea, constipation, headache and migraine, tennis elbow, low back pain, at marami pang iba. May gamot para sa Basically, balat. naniniwala ito na ang katawan natin ay merong kakayanan na maghilom o tinatawag natin meron siyang healing capacity. So, yung acupuncture, basically, ang ginagawa nito ay tinutulungan yung katawan natin na lumaban dun sa sakit. So, binuboost niya yung immune system. Tapos, yung recent researches din sa WHO tsaka sa NIH, sinasabi nga na yung pagtusok natin ng karayom, ini-stimulate niya yung nervous system para mag-produce ng mga chemicals na kung saan fina-fight nito yung inflammation. So may anti-inflammatory effect siya. Tapos meron din siyang effect na nakakaginhawa ng katawan because of this endorphins na pinuproduce when you do acupuncture. Ang therapeutic value, of course, is that you gain relief from your symptoms. Nag-i-increase yung immune system mo so you don't get easily affected by viruses going around. And then, we also find a growing number of people na pumupunta because they find it as a way of parang distressing. So it helps them cope with stress, and when, of course, you're coping well with stress, you don't get easily affected by illness. Actually, ano lang to, talagang yung katawan mo. Yun nga sinasabi natin, pag nag-puncture tayo ng point dun sa katawan, yung katawan natin yung nagpo-produce through the nervous system ng mga chemicals na tumutulong para magkaroon ng ginhawa. Dito sa Pilipinas, unfortunately, wala tayong mga eskwelahan. Ang nangyayari ngayon, lumalabas ng bansa para mag-aral. Tapos meron din kasi tayong batas na hindi pa rin naaayos hanggang sa ngayon na naglilimita ng pag-practice ng acupuncture sa mga doktor. So, kumbaga yung license ng mga doktor to practice, yun yung nag-ensure na safe
at hindi delikado yung procedure na ginagawa. Kasi kung tutuusin, karayom pa rin to na nilalagay natin sa katawan. Ngayon naman po ay bigyan naman natin ng pansin yung tinatawag na chiropractic practice. Ano ba ibig sabihin itong chiropractic therapy? May ina-align daw yung buto sa likod. Ami, Papaganyan ako, Doc G. nabanggit mo nga sa akin, meron kang experience sa ganyan Oo, Ano bang ginagawa doon sa Pero ganon? syempre, yung mga doctors, di ba, ayaw nila yung ganyan. Well, depende siguro kung anong problema. Pero karamihan na may mga problema sa buto, sa likod, Mm-hmm. yung mga mahilig sa sports. Yan, nagpapatingin sila sa mga chiropractor. Yung mga may scoliosis, kasi yung mga... ina-align yung Oo. bones sa likod, yun, gano'n. Okay. Anyways, panoodin niyo po itong BTR para malaman niyo po kung paano ang practice na tinatawag na chiropractor. Layo ng chiropractic medicine na mabigyang lunas ang karamdaman sa pamamagitan ng pag-ayos ng alignment o pag-adjust ng spine. Nagsimula ang chiropractic noong 1895 kay Daniel David Palmer, isang teacher at grocer na naging magnetic healer. May pasyente na nagngangalang Harvey Lilliard na lumapit kay Palmer dahil matagal nang hindi nakakarinig. Ayon kay Palmer, pagkatapos bigyan ng spine alignment si Lilliard, narinig na nito ang mga gulong ng karwahe sa kalye. Pero, sabi naman ng anak na babae ni Lilliard, ang nakapagpabalik talaga sa pandinig ng kanyang ama ay ang di sinasadyang malakas na batok ni Palmer sa likod ni Lilliard dulot ng sobrang kakatawa ng makarinig ng jokes. Ano man ang talagang kwento, doon na nagsimula ang chiropractic. Ang alternative medicine na ito ay galing sa pinagsamang mga salita na kairos at practicos na ang ibig sabihin ay done by the hand. Isang pasyente ni Daniel Palmer, si Reverend Samuel Weed, ang nakaisip ng salitang chiropractic. Ang chiropractic ay pinag-aralan pa at pinalago ng anak ni Daniel Palmer na si Bartlett Joshua Palmer. Ayon sa isang survey sa US, ang chiropractic ang pang-apat na pinakapopular na complementary at alternative na therapy para sa mga sakit na may kinalaman sa likod, leeg at kasukasuan. Bakit popular ang chiropractic? Ipinalalaganap ng chiropractors ang kahalagahan ng healthy lifestyle. Hindi nag-oopera ang chiropractors at hindi rin sila nagpe-prescribe ng drugs. May gamot para sa balat. Chiropractic is actually, the word chiropractic means in Greek, done by the hands. Chiro meaning hands, practice means done by. Chiropractic was actually discovered in 1895 in Illinois in the United States. Here in the Philippines, we have been practicing chiropractic very recently, but in the States, the United States, chiropractic is really considered a primary health care. So to answer what is chiropractic is, what we do is we do non-surgical, non-medicine way of treating patients, not just the symptoms, but the causes of the pain of the patient. The principle of chiropractic, as I mentioned, is that we detect where the patient, first of all, chiropractic, most of our patients are low back patients. 80% of the world population suffers from low back pain. And it really is the second most common reason why people go and see doctors to begin with. What we do as chiropractic, or chiropractors, we assess the patient, we ask them questions about their particular pain. Sometimes we'll even request x-rays or MRIs to verify what our findings would be. So what we do as chiropractors is that we find out where the bone is out of place as being bone, back, and nerve specialists, and our job is actually to adjust the bone and put it back in its proper position and removing interference on the nerves that causes the symptoms of like pain, numbness, or tingling. Many times after the first adjustment with the patient, the first thing out of the patient's mouth is masarap. So what are the benefits? Is that we do adjust the bones. We remove the bone interference from the nerves. And that is what the chiropractors do, but when we start incorporating the physical therapy and the myotherapy, then it really is an all-around making the patient have better range of motion and muscle strength. Well, what we would like to
with Intercare, we see a lot of patients, and chiropractic is related at times as the alignment of the wheels. If your wheels aren't aligned, or if your back is out of alignment, then it puts wear and tear on the car as it does put wear and tear on the body. So it's like a maintenance care, like patients will go see dentists. It is maintenance care. Get checked. And that's the number one thing, is really maintenance and to making sure that your back is properly aligned. ATV